Hello Sir Idol, magandang gabi po. Pa-advise din po sana ako, bagong subscribers po. Isa po akong SG, hindi ko na habaan itong mensahe ko Idol. Ang problema ko, yung asawa ko nahuli ng kapatid ko sa probinsya na may kasamang lalaki. May anak kami isa. Hindi pa kasi ako makauwi dahil wala pa talaga akong budget. Kakapanaw lang ng lulo ko kasi hindi ko alam kung tatanggapin ko pa ang asawa ko, kaya naguguluhan ako Idol. Taga Iloilo po ako, pero dito ako nagwo-work sa Maynila bilang isang SG. Sabi naman ng asawa ko, wala naman daw nangyari sa kanila dahil nung nakita siya ng kapatid ko, kumain lang daw sila. Hindi naman ako naniniwala na walang nangyayari. Salamat Idol Sir, pagka pwedeng pa-shoutout po mga SG at LG sa SM MUA. Magandang araw po sa iyo Sir, habang binabasa ko itong mensahe mo, nahihirapan ako dahil nangyari din ito sa akin. Hindi ko alam kung paano kita bigyan ng magandang advice, sir, pero subukan ko kung anong magagawa ko po. Bago ko po ito sagutin, magpasalamat muna ako sa mga sumusubaybay sa atin. Kahit papano ay lumalaki na po ang pamilya natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagbigyan natin yung kahilingan mo, sir. Shout out po muna sa mga SJ at LG dyan sa SM Mulubisya. Isang saludo po sa inyo mga sir ma'am. Mag-ingat po kayo sa trabaho nyo, okay? Umpisahan ko sir doon sa sinabi mong nahuli ng kapatid mo. Hindi po kasi masyado detalyado yung mensahe mo sir. Kung saan ba talaga nahuli ng kapatid mo itong asawa mo. Pero kung pagbabasihan natin itong sinasabi mo na kumain lang sila, hindi pa siya dapat maging dahilan para aayawan mo na ang misis mo. Baka kasi kaibigan lang niya yun, pwede din namang mangyari. Pero sabihin na natin mali pa rin yun dahil sana kung wala naman siyang tinatago, dapat kung may pupuntahan siya, makaibigan man o sino man, dapat magpaalam siya sa iyo. Busy kasi yan nagawain ng isang matinong babae. Pero kung hindi niya ito ginawa na magpaalam sa iyo, baka pwedeng totoo ang iniisip mo na lalaki nga niya itong kasama niya sa oras na yon. Sa tingin ko kasi, nakikita lang sila ng kapatid mo habang kumakain siguro. Pero hindi siya ina-approach ng kapatid mo. Pwede niya sanang gawin yun sa time na yun dahil concern kasi yun para sa'yo. Dito naman sa sinabi ng misis mo na walang nangyari sa kanila, isang sinyalis ito sir ng pag-amin na lalaki nga niya yun, ang kasama niya sa oras na yun. Dahil kung pagbabasihan natin yung sinasabi niya, naging defensive ka agad siya. Kaya sa mga babae dyan o lalaki, kung mahal nyo ang mga partner nyo, pag may lakad kayo, kahit simpleng paalam kay misis o kay mister, para maiwasan ang anumang pagdududa. Isang magandang sinyalis kasi ito na may respeto kayo sa isa't isa. Kahit malayo pa yung partner mo, ipaalam nyo pa rin para panatag ang loob ng isa't isa. Hindi yung malaman-laman na lang nandun ka na pala sa inuman kasama ang barkada. Kaya dito sa sitwasyon ng iyong misis, agree ako sa iniisip mo na may ginagawa itong hindi maganda. Ito ang maging advice ko sa iyo, sir. Medyo mahirap ito. Bago mo gawin na hiwalayan si misis ng tuluyan, alamin mo munang mabuti kung nakagawa ba siya talaga ng kalukuhan sa iyo. Baka naman kasi nag-uumpisa pa lang si misis na gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin. O sabihin na lang natin na wala pang nangyayari sa kanila. Kausapin mo siyang mabuti. Mas maganda kung makauwi ka muna para makausap mo siya ng personal. Malalaman mo ang babae kung nagsisinungaling siya o hindi kapag kaharap mo ito, lalo na kung una pa lang niya itong ginagawa. Pakiusapan mo siya kung kaya niyang ibigay yung detalye ng lalaki at sabihin mo sa kanya na kausapin mo yung lalaki na yon. Kapag maluwag ang pagpayag niya at binigay niya ang pagkakilanlan ng taong iyon, ibig sabihin kampante siya. Baka nga wala talagang nangyayari sa kanila. Huwag tayong mag-conclude kaagad, dapat suriing mabuti at dapat intindihin din natin na may kahinaan talaga ang mga babae, lalo na kung makatapat pa ng lalaki na mapagsamantala. Kasi kung wala naman talagang nangyayari sa kanila, sir, pagbigyan mo muna si Mrs. Alang-alang sa mga anak nyo. Kaya pa naman ni Mrs. yan baguhin ang sarili niya. Kahit sabihin na natin na mali talaga yung ginawa niya, pero kung walang physical contact na nangyayari, ako na makiusap sa iyo, pagbigyan mo muna, sir. Kaya sinabi ko sir kanina na baka mahirapan nga ako mag-advise sa iyo dahil tulad ng sabi ko, nangyari po ito sa past relationship ko. Ang naging decision ko ay binitawan ko talaga dahil may nangyari talaga sa kanila ng lalaki niya. Hindi lang isa, maraming bisis pa. Kaya nakakalungkot man, hindi ko na tinanggap pa. Kaya alamin mong mabuti sir, umuwi ka muna, pero ganun pa man, kung ano man ang maging desisyon mo sa problema mo na ito, irerespeto kita sir. Mag-iingat ka palagi sa trabaho mo. Maraming salamat po.